O eto na, kumanta na si Super Tae, mga kababayan. Super Tae, si Super Ate. Yan, kayo naman. Para hindi po kayo malito. Yan. Si Super Ate, ayan ni Junior Bangag, mga kababayan. Inamin na ang katotohanan tungkol sa karamdaman ng kanyang kapatid na si Junior Bangag, mga kababayan. At hindi lamang po ang pagkanta sa karamdaman ni Junior Bangag, mga kababayan, ang ginawa ni Super Tae, kundi para sa akin, paghahamon po itong kanyang mga binitawang salita, mga kababayan, dito po sa aking babasahin. Nako! Sana tumugon po ang Palasyo Malacanang dito sa hamon mismo ng kapatid ni Junior Bangago. Ito ho, basahin ko, mga kababayan, ang sinabi ni Super Tae. Jaime Marcos, ayan na. President in and out of hospital. Ayan na, mga kababayan. Nilaglag na naman ni Super Echas, mga kababayan, ang kanyang kapatid. Ading pala, ading. Ayan. Lagi na lang nilalaglag si ading. Iiyak na yan. Ibinasura ni Senator Jaime Marcos ang kumakalat na balita na pumanaw na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibinasura. Hindi totoo. Sabi niya, walang katotohanan yan. At iginiit na walang katotohanan ang mga ito. Sabi ko na sa inyo, mga kababayan, natural. Sabihin talaga na, buhay pa man po si ading. Nandun nga, nag-jumping jack nga. Mamayang gabi, magsisyon na naman yan. Diba, mga kababayan? Buhay na buhay yung aking ading. Huwag niyo na pa pong papatayin. Huwag niyo na papatayin, buhay pa. Tsaka na. Sabay ganun eh. Joke lang. Pero, may kasunod pa po yan, mga kababayan. Marami po akong babasahin, gayon man, inamin ng senadora na dumaraan sa ilang isyong pangkalusugan ang Pangulo at paminsan-minsang nagpapa-ospital. Ayan na. Bakit nagpapa-ospital? Siyempre, naturalmente, yayay si Junior Bangag, mga kababayan. Yayay. Yayay si Junior Bangag. Dahil dito, nanawagan siya, ito na, sa Malacanang na maglabas ng opisyal na sertipikadong medical bulletin upang mabigyan ng tamang impormasyon ang publiko. Yan ang pinaka-the best, mga kababayan. Matagal na po nating inihingi. Lahat po tayo sa kampo ng mga Bangag, sa kampo nating mga Duterte, parehas po humihingi. Kala nyo walang humihingi sa kampo ng mga Bangag ng medical bulletin ni Junior Bangag? Meron po, mga kababayan. Kadami kong nakausap. Maging sila man din. Nagtatanong kung totoo ba. Ito pa. Nako, ito sandali lang, bago ka natin basahin to. Biglang pumasok sa isip ko, ngayon lang, mga kababayan. Hindi kaya, nagtatanong lang hindi kaya, ang hinihingi natin na medical bulletin ni Junior Bangag, ayaw nilang ibigay, di po ba? Hindi kaya, imbis na medical bulletin ang kanilang ilabas, mga kababayan, magkamali sila yung DC ang maipakita. DC, hindi ko na po babanggitin. Alam ko matatalino kayo. Pero joke lang po yun. Kayo naman, huwag niyo tutuhanin, joke lang yun. Okay, ito pa. Aniya, makahulugang
makapag-focus ang Pangulo sa kanyang paggaling. Ayan, lalo na sa gitna ng mga hamon sa bansa. Ang daming hamon sa bansa. Napakataas ng presyo ng bilihin, gasolina at kung ano-ano pa. Meron pang flood control scam na hindi maltas-lutas kasi pinagtatakpan ng mga kapwa nila kabatan, mga kababayan. Ha? Para nga naman makapag-focus di umano si Junior Bangag, mga kababayan, sa pagpapagaling. Ayan, di ba? Dapat daw na ibigay na ang kanyang medical bulletin para maintindihan ng tao kung mawawala siya ng ilang araw, kung kinakailangan siyang dalhin sa Amerika para magpagamot. Pero lang naman kasimple eh. Kaso hindi ho nila kayang ilabas, mga kababayan. Natabunan na naman ng kamahal ng gasolina, linte na yan. Panibagong problema na pumasok. Nakalimutan na po natin yan. Naku, huwag po natin kakalimutan. Tulad po ng flood control scam, ipagpatuloy po natin ang paghingi ng medical bulletin. Karapatan po natin yan, mga kababayan. O samantala, nauna nang sinabi ng Malacanang na nasa mabuting kalusugan ng Pangulo. Natural. Diyos ko, sino ba namang natural sasabihin? Okay. Malusog. Malusog. Malusog nga yung panga. Likot nga eh. Sige nga, ganyan eh. Hindi ba? O bilang patunay, dumalo ito sa pampublikong aktibidad noong Abril, kabilang ng pagja-jogging at pamamahagi ng bigas sa isang programa sa Maynila. Ayan, dumalo nga mga kababayan. Yun po yung anti-EPAL policy ng DILG. Ang sumuway, ang presidente. Pasaway talaga itong presidente. Anak ng tutya, hindi na ginalang yung, ano tawag nito, ay pinatutupad na polisiya ni Papa John Vic, mga kababayan, na anti-EPAL law. Anak ng tutya, linggo lang yata ang pagitan eh. Ayan na. Namigay ng ayuda. Si Junior Bangag, o di, tinabla niya yung panawagan o polisiya ng kanyang sariling gabinete. Sila po nagkokontrahan, no? Sabi ko sa inyo, mukhang hindi yata aktibo sa GC yung ibang yung ibang miyembro ng GC nila. Hindi nalalaman ang mga agenda, mga kababayan. O ayan, maglabas kayo ng medical bulletin. Yan, isa sa mga hamon yan eh, no? Ni Super Ate kay Junior Bangag. Hamon yan, mga kababayan. Kaya sana, maglabas na ng medical bulletin ang Palasyo Malacanang nang malaman ng taong bayan kung ano ang tunay na karamdaman ng Junior Bangag. Yan lang naman, mga kababayan, di ba? Simple lang naman eh. Ba't di nila maibigay-bigay? Di ba? Baka nga, totoong malubha. Aba, dapat siguro, ano bang dapat gawin natin dito? Nanawagan man tayo. Matigas man talaga ang mukha ni Junior. Oy, ano gagawin? Visit na itong buhay na ito. Lord, ikaw na bahala, Lord. Ikaw na bahala, Lord, talaga. Sa'yo na lang kami aasa. Hindi po kami mag-iisip ng masama laban sa kapwa. Basta sa'yo kami umaasa, Lord. Kami lang kasimple. O ito,